10 volts. Check engine fault. Yan, over voltage o 15. So yan, good morning guys. Nandito ako ngayon sa Musumin, dito sa truck stop sa Cardlock. So yun. So nagka-problema kasi ako kagabi. At so hindi na ako nakatuloy ng biyahe from Steinbach. Dito lang ako umabot. So kagabi kasi nagloko yung aking truck. Hindi naman siya tumatakbo pa naman, but ang problema ko kasi ito, papakita ko sa inyo. Hindi ko na siya tinuloy. So yan, okay siya. Ako 10 volts. So yan, napapansin nyo yung charging niya. Yung charging niya, wait lang natin. Yun, namatay. Nag-o-over voltage. Engine fault. Yan, over voltage o 15. So hindi ko siya pwedeng hayang over voltage kasi sisirain niya yung computer box or kung ano man sirain niya dyan. So dinayagtos ko siya kagabi. At yun, pinagpalit ko na yung battery doon sa aking 4 na battery sa likod, at itong battery dito sa truck pinagpalit ko kasi yung battery ko kasi ng truck is 8. Separate yung sa parking cooler ko, yung nagpapagandar ng ng aircon kahit napatay ang makina, at saka yung aking tawag dito bank heater, tsaka yung inverter. So ang ginawa ko, diagnose. So hindi ko na napakita sa inyo kagabi kasi malamig. Ang ginawa ko kagabi pagda-diagnose, yun nga, una pinalitan ko yung battery. So ganun pa rin, same pa rin. Pero ang ginawa ko, tinanggal ko yung positive ng alternator. So pinandar ko, naging okay siya, hindi na siya namamatay. Ang problema, hindi naman siya nagcha-charge. So ang naging diagnose ko is alternator. So nagpa-order na ako kagabi ng alternator. May magdadala sa akin dito na mga kasama kong truck driver. So on the way na sila papunta rito from Winnipeg. So kasi pag dito ako nagpa-service, napakamahal. So ang ginawa ko, nga ako na lang magpapalit. Kasi yung alternator is nasa 1,000, yung bago 1,000, and then yung plus yung service. Yung alternator na pinakuha ko kagabi is 450. Then yun, dadali lang ang tropa. Ganoon lang dito, tulong-tulong lang kapag may mga kasamaan tayo rito, mga mabubuti at saka mababait na mga tumutulong. Dito lang naman kasi kailangan mo lang naman din dito marunong kang makisama, makipagkaibigan sa mga kapwa mo truck driver. Huwag tayong maging mapagsamantala sa kapwa natin. Although yung mga kasama natin truck driver, minsan pagka sila nangangailangan din ng tulong natin, pinagbibigyan din natin kahit busy tayong tao. Nga lang, pagka talagang kailangan na or pagka talagang meron tayong mas importanteng ginagawa, di naiintindihan naman ng mga kasama natin. So yun lang. At yun, at sisimulan ko ng baklasin para pagdating mamaya is isasalpak ko na lang. So yun, at siguro magkakape muna ako kasi malamig. Ang una tong kakalasin ko na.
So nakalas ko na yung belt. So kakalasin ko na lang itong mga kable para ito, ilipat ko to para madali. So yun, hindi ko na mabibidyoan guys kasi malamig. Mano yung kamay ko para mabilis tayo. Pakita ko na sa inyo mamaya yung kapalit. So yan mga kabiyero, no, natanggal ko yung aking alternator at nahantay ko na lang yung kapalit. And check na rin natin lahat to. So madali lang magkalas, negative. So negative. Ito positive, binalutan ko para hindi mag short. Ito ay papunta sa indicator light. Ito meron isa dito. Ito pala sa ACC. Ito isa sa indicator, battery indicator sa loob. So yun guys, tayo ko na lang yung kapalit. Dala ng tropa, samahan nating truck driver. So yun know, yun ang kagandahan dito sa biyaheng Canada lang. So yun ang isang reason kung bakit nag-apply ako bilang isang LCV driver. So yan, makikita nyo dalawang trailer yung hila ko. So yan, kaya ako nag-ano ng LCV para Canada lang biyahe. Kasi sa totoo lang, ang biyaheng US ngayon, sa panahon ngayon is napaka expensive, lalo na kapag nasiraan ka. Kasi yung towing, parts, mahal ang conversion ng pera ng US sa Canada. Kaya magastos pagka sa US ka masisiraan. So unlike dito sa Canada, maraming dumadaan ng mga kasamahan nating mga kapwa driver na Pilipino. Kasi ito lang ang daan, walang ibang daan papuntang west at papunta ng east. Unlike sa US, maraming interstate ka na dadaanan. So kung halimbawa hingi ka ng rescue, hindi 100% or hindi man lang maka 50% na merong dadaang kasamahan or kakilala na pwede kang magpa-rescue or may sabay ka or magpapadala ka ng parts. So mag-aantay ka ng napakatagal. Unlike dito, ito kagabi lang ako na breakdown. At yun. So yung pagkakamali ko kasi, ito kasing alternator na to, nakaplano ko na to ipa-rebuild, ipapa-condition ba. Kaso naging problema sa sobrang busy ko. And yun nga, na-change oil kahapon. Wala, hindi ko inasahan na talagang ngayon bibigay. So anyway, charge to experience. So pagka talagang nakaplano na, wag na kayong magdalawang isip. Kasi syempre, ang unang-una kasi may mga pamilya tayong ding kailangan nating bigyan ng time. Yun din ang isang reason ko, kasi mga bata, kasi lagi rin naman ako nasa biyahe. So yun lang din ang time ko para makasama sila at makaka-bonding. So yun, sa hindi inaasahang pangyayari, yun, yung dapat na kailangan ko ipagawa is na pending, ito nangyari. So wala akong pinagsisisihan doon. At kagandahan lang, maganda pang weather, malamig lang, wala pang snow, kaya kaya pang gawin. So yun, at antayin ko lang yung parts na dumating, and then para sasalpa ko na lang. Kaya binaklas ko na siya para yan, nabaklas na para pagdating nung kapalit. Use lang yung binili ko kasi napakamahal ng bago, almost 1,000. Nakuha ko yung use kagabi, may kinukuhanan kasi ako mga used parts, is nakuha ko lang siya ng 450 half price, almost. So yun, at antayin na lang natin. So yun mga kabiyero, no, habang nag-aantay ako ng parts na alternator, so ginawa ko, binuksan ko tong aking alternator kasi duda talaga ako. So yan, nag-carbon siya, durog na. So ito, wala nang carbon. Ito yung isa, tapos ito rin yung isa, so wala na. Ano, wala na yung carbon, ubos na. So yun, i-repair ko na lang to pag uwi para gawin kong reserba. So yun, so dapat talaga ano, kukutingting tayo ng ating mga unit. Ito kasi, yun nga, nabanggit ko, nakaplano na dapat kasi ito ipa-rebuild ko.
or linisin para ma-check ko yung carbon kasi nga mag-aano na taon na. So ito nga, napag-abutan na tayo. Ubos. Wala ng carbon. So okay lang. Yan talaga. Wala tayong magagawa. Nangyari ang dapat mangyari. Nangyari ang di dapat mangyari. So yun, carbon lang. Carbon lang siya. At least okay pa tong alternator ko. Paparebuild ko na lang, palit ng papapalitan ko ng bearing, tapos carbon. Pero hanap ako ng carbon. Subukan kong baklasin. And problema ko kasi nakahinang itong rectifier. So yan. So kung makakalas, baklasin ko. Kung hindi ay thread siya eh. So let's see. And balik ko muna to. Antayin ko lang yung pyesa. At least alam ko na kung anong naging dahilan, naging cost. Ubos talaga yung carbon. So yun. So yan. Naantayin ko lang yung aking sure natin to. Uy. So nandito na yung aking nagdala ng aking alternator FedEx. Oh, bagong Freightliner ah. Binigyan ko kasi ng kape. Salamat sa FedEx. Iba talaga ang FedEx. Bago. Bago ah. Bago. Kape. Oo, sabi siya kayo mo pala eh. Oh, hindi kasama mo. Hindi na kape yan? Ay, nakabili na ako eh. Iba talaga pre FedEx, hari ng padala. Nakano ka ba? Thank you, mayroon pa. Nagdala ng aking alternator. Bagong truck mo ah. Naka-vlog pa tayo? Oo. Kasi kasama mo. Hindi eh. Oo. Salamat pre, ikaw ang aking ikaw ang aking pag-asa. Walang yan. Nagloko ka gabi. Buti, alam mo pupunta ako. Sino nang tinanong mo? Si paring Chris. Ah, si Chris. Sabi niya, si Lucky alas ang maaga bukas. Tama, 1.7 pa lang. Bago. Iba na nga mukha, iba ng bumper, lagyan lang pala ng mouse bumper Walang niya. Na ako, nakaplano ko na talagang paano yung alternator ko. Hindi pa inabot. Hindi pa umabot. Ubus ang carbon eh, binuksan ko eh. Lintik na. Hindi ka nag-iilag. Wala pa rin. Off na. Lang yan, FedEx bago. Freightliner. Continental. Ba't isang trailer? Busy kami ngayon dahil yung iba from Ontario na, didiretso na naman. Ah, ganon? Kami natitira na lang sa amin, sa Winnipeg. Tatanggal ah. Go, mga bayan! Bang, ang ganda ng headlight Heated na Ha? Heated na ang headlight. Galing. Ano, bigat pala yan? Ayos na yung tropa mo!
pa ba? Sa tawid pa! Tumawid pa ako, lumabas pa ako. Ay, gano'n. Ayun, relax ko na. Saan galing box? Bakit? Ah, box. Sige pre, kakabit ko muna. Oo. Thank you very much. Ihilang ko. O sige, kakalpit ko na. Pakalgari ako eh. Sana nakatulog. Salamat na marami. Pare ko. So yun, naka ano na. Buting na kay alternator, kakapit ko na. FedEx, salamat sa FedEx. So ayun, kagalingan ng yung mga kumpare tayo dyan. So kumparing buo ko yun eh. Ang biyahe nila dito rin sa west. Kaya ano, all goods. So yun, sasalpak ko muna to. Hindi ko na mapapakita sa inyo kasi kailangan ko na may salpak siya na mabilisan para hindi na ako magtagal. So yun, let's see. So yan mga kabiyero, no, napalitan ko ng alternator. So yan, nag 14.1 na. So normal charging na siya. Kahit gamitan ko ng ilaw, yan, okay na. Hindi na siya nagluloko. So yun lang. At monitor ko lang. At yun, at kailangan ko nang umalis. And heads up ko lang yung dispatcher namin na okay na. So yun, kita-kita tayo muli sa susunod na biyahe. Say